kalsada rito. Yes! Bakit na pala ang kalsada rito sa Kabulit? Naririnig niyo yan? 1, 2, 3, 4. Ayun, pumasok sa CR, di makalabas. At nandiyan ka? Pasok ng pasok! Ano? Oh, wag na mag-away ah! Ay, ginagawa kasi sa CR. Marunong na mag-CR. Tinuruan mo ba mag-CR yan? Alas 7 ng umaga at lalarga na ulit tayo para idiretso ang biyahe. Nakaready na rin yung mga alaga ko. Hindi na namin siya dinamitan at sobrang init. Wait lang, coffee. Ano, Jarvis? Ready na? Nakaready na rin mga gamit namin. At ang aking asawa ay pawis-pawisan sa pag-aayos. Oh. Ma'am Tin, Bajaj Philippines, sana naman ay malagyan to ng prak. Nasa ganon, hindi kami mahirapan pag-aayos ng gamit para isiksik sa loob. Tingnan nyo naman kung gaano karaming gamit yan. Para sa ganon, yung iba, dito na lang sa taas ng mismong Bajaj RE. Oras ay 7:30. Paghahakot pa lang ng gamit, napagod na. Pero okay lang. Dinala muna namin yung basura at sa daan na lang namin itatapon kung saan meron kaming makikitang basurahan. At dito ay organized dito sa talaga sa Gumaka. Okay na? Okay na? Ha? Okay na? Okay, let's go. Maraming salamat muna sa aking pinsan kay Kuya Noel sa aming tinuluyan ngayong gabi na magang-maga, muti na lang at maganda ang araw. Nasusunod siguro naman ay hindi na tayo mahihirapan pag-aayos ng gamit kung meron na tong top rack. Wala ko malalagyan na to pagka napanood to ni Ma'am Tin at saka ng Bajaj Philippines. Eh, bye-bye muna, Gumaka. Hanggang sa pagbabalik. Sana naman ay hindi ganong dagsa ang mga biyahero ngayon. Yung yung cookies, saan mo nilagay? Nandito, sa Andyan. ibabaw. Siya, mamaya na. May natira pa ba tayong kanin? Yes. Anong natin mamaya? Doon na magluluto. Tanghalian. Meron pa tayong kakainin talaga. Meron pa. Okay. Let's go. Ayan man. Good morning. Sa dagat dito sa Gumaka. Hindi, ngayon ka lang makakalagpas dito, no? First time mo makakalagpas ng Gumaka, makakalabas. By land, ha? Kasi nakarating ka naman sa Dagupan ba? Saka Cebu. Dumaguete. Dumaguete. Papunta ng Cebu. Aeroplano naman yun. Oo nga pala, pag-usapan natin yung about sa e-trike at saka sa Bajaj. Kasi laging napagkakamalan tong Bajaj na e-trike or yung electric. Hindi naman to electric eh, di gasolina po ito. At saka ito ay nire-rehistro
sa LTO at hindi ka makakapag-drive nito in public kung ikaw ay walang lisensya or driver's license. Ang Bajaj is gasoline engine po, hindi po siya electric motor. Okay, nagkakaintindihan? Para lang po malinaw sa ibang mga nakakakita at hindi pa alam ang tungkol sa Bajaj, ito nga pala yung daan na palabas ng mismong Gumaca Bypass Road. Ang dami nagra-ride sa grupo-grupo ngayon ha. Ingat sa mga biyahe. Hula ko mga papunta rin na yan, Bicol or kung saan mang panig ng South Luzon. Baka iba dyan, matnog pa. Dito na tayo sa bypass road ng Lopez. At sobrang traffic kung papasok pa tayo mismo ng town proper. Ang daming kasabay. Talagang luwasan ngayon or uwian. Mahal, sakto nga pala. Di ba mahilig ka sa manghang? Oh. Gusto mong tikman yung ano doon? Yung ice cream na ano? Na manghang? Natikman mo, manghang. Hindi. Kaya nga, tinatanong ko na lang kung meron dun eh. Sige, maghanap ka. Chili, ano ba? Chili ice cream ata yun. Siyempre, pag Bicol, ano na yun eh. Talagang mga manghang ang gusto eh. O, pati Bicol Express. Naglaway ako. Naglaway ka. Manghang nga pala gusto mo. Sakto-sakto nga pala yung pupunta natin Bicol. Oh, ganito pala yung ano, bypass road dito. Ngayon lang ako nakaraan dito. Kasi pagka pumupunta akong Bicol, laging proper lang, dire-diretso ako eh. Sa mismong Lopez. Ngayon pa lang pala, medyo mag-empty yung ating gasolina. Nag-full tank kami sa mismong San Pablo na. So, simula San Pablo, kung saan tayo next magpapagas ngayon, ganun kalayo yung naabot ng ating isang full tank. Okay, dito pala labas noon. May mga ginagawang ano rito. Parang flyover. Pero ang sabi nila, ito ay viaduct ang tawag daw. Kasi dito sa lugar na to ay pagka umuulan, bumabaha. So para kahit bumaha, meron pa rin dadaanan. Itong ginagawang mataas na to. Lang, medyo kasikipan ang daan sa baba. Laging aware sa kaliwat kanan at may mga bigla-biglang sisingit na single na motor na which is normal naman dito sa atin. Kahit naman siguro ako, pag nakasingle na motor ako, pagbabiya ako sobrang traffic, hindi ko maiiwasang sumingit talaga. Kaya pagka ganitong tok-tok lang gamit natin, napakahabang pasensya ang kailangan na baon. Pero at least, may bubong naman tayo, umulan umaraw, okay lang. Kalawag. Pagkatapos itong Kalawag is Tagkawayan na. Dito na sa Mena, welcome to Bicolandia. Pagas muna tayo at baka tayo maubusan. Boss, premium sagad. Huwag maingay. Uy! Okay, full tank, 440 pesos, 6.6 liters. Dahil nandito na rin lang tayo sa gas station, ay dito na rin natin tapon itong dala nating basura. Okay. Hindi na ako nagmamapa kasi dire-diretso lang naman tong daan na to eh. Magbubukas na lang ako mapa pagka doon sa parting ano na. Yung crossing na paliko ng Tagkawayan tapos diretso ng Dait. Nananabi lang, tabi-tabi lang tayo. Pala ko sana ang umalis na sa dami na nagpapagas eh. Kaso nung tinignan ko yung kanina yung mapa kung merong malapit na gas station na kasunod, malayo pa. Baka mamaya maubusan pa tayo eh. Slow down. Checkpoint. Okay. Dito na pala tayo eh. Told you. Gateway to Bicolandia. Talagang maraming titigil dito. Alay sa Diyos. Camarines Norte. Picture. Hoy, huwag ka na makigulo. So ngayon ay iiwas muna tayo ng Tagkawayan. Iiwas muna tayo doon at patagtag pa rin yata. Hindi ko lang alam kung anong update doon ngayon. Simula nung last na dumaan ako doon. So ang dadaanan muna natin ay Padait. Although malayo siya, meron naman kasi tayong
pupuntahan din doon na lugar, which is doon muna kami. Mahirap kasi makipagsabayan talaga ng daan dito sa Tagkawayan, lalo't sobrang dami ng mga kasabay. 9:30 ng umaga, ang aga natin halos 2 hours tayong bumiyahe at nandito na tayo. Talagang masusubukan ng Shipa Tires sa daan dito. At yung tatag ng Bajaj sa ganitong biyahe. Oh. Oh. Tabi tayo. Hirap yan sa gitna sumuhong. Pagkatabi mo, sabay yung tabi rin meron. Hindi ka makakaiwas. Teka lang. Signal light. Huwag kakalimutan mag-signal light dito. Uy, ano naman yan? Hindi ka masigiyani. Niyak-iyak ka na naman yung bread. Nakakaano lang tumabi. Minsan ganyan, no? Kung nasa tabi ka na ng kalsada, bigla may mga ginagawa. May mga nakaparada. So, syempre, iiwas ka. Pabalik ka ulit sa gitnang kalsada. Ito na, yung mismong crossing, pakanan, ng sagana ka sa masahe dito. Legazpi 234. Daet Diretso 94. Matnog 342 kilometers. Aba, bagong asfaltado ang kalsada rito Amoy mo pa. Nangangamoy pa. Tawad, wala pang mga guhit-guhit Ito pa yung mga ginamit na paggawa sa trunk. Tumigil muna kami at nauuhaw na yung 5. Painumin muna. Lakas uminom Wait for your turn. Nakainom na lahat. All goods na. Nagbukas na rin ako ng mapa. Yung viewpoint na pupuntahan natin ay 35 kilometers. Napansin ko dito na mas kakunting nadaan. Parang kakunti pa lang yung uuwi dito or nakauwi na yung ibang mga taga rito. Dito nga lang, ang daan ay panay bangkingan. Nadaanan na rin naman natin to nung papunta kami noon ng Catanduanes, Daet, Cam Norte. Panay kurbadahan at tinatahak namin daan antok-antok na ako. Tulog. Ikaw? Lagi parang naman akong tikit tulog. ka na ata dyan Lagi naman akong tulog. Dahan-dahan lang tayo May mga kasabay din kasi. Banking! Ito pala yung itsura ng daan dito, yung kapaligiran, kapag ka umaga. Kasi gabi na kami nung nakaraan dito Tahimik ng lugar. Ang gaanong madinig na mga ingay. Opya. Ay, napapapikit dun Hintik na kurbadahan yan Ito. Stop over muna tayo dito sa magandang view na to Opya. Tingnan mo muna yung tinadaanan mo. Oo nga, ito nga Yun. Pahinga. Sarap nitong cookies na to Ang tawag sa lugar na to, itong tinigilan namin is Kabungahan View Deck. Pagpahinga na. Na-refreshen up sa view na magandang to. Teka lang, tingin lang, baka meron sa likod. Diyan Kahit ang naman gulo. sino, mapapatigil dito pag nakakita tong view na to Yun nga lang, may kainitan na. At alas 11 na ng tanghali. Sa alas 12.
Walang signal ang Smart dito, pero meron ng Globe. Kaya maganda rin na pagbobiyahe kayo, kung anong network ang meron dito sa atin sa Pinas, meron din kayo. Para anytime, kahit alin, meron signal. Kung parehas wala, ayun lang. Kaya maganda mag-download ng offline maps. Ito ay Bayan ng Lobo after ng Santa Elena. Buti meron ng signal na rito yung Smart. Ayun, na Google Map ko na yung susunod na pupuntahan, which is 39 kilometers. View deck din to. Ngayon natin kung gaano kaganda naman yung view deck na pupuntahan natin. Ganun pa rin ang daan, panay bankingan. Ang kagandahan lang dito sa atin sa Bajaj is, although ramdam mo na tumatagilid siya, pero kampante ka na hindi siya mabubuwal or yung parang aangat bigla yung kabilang side pagka bumabangking ka. Pero syempre, pagkadating natin ng likuan, mag-minor din muna tayo. Hindi yung dire-diretso na matuling tayo papasok ng paliko. Ito. Magandang likuan to. Reno, minor. Opya. Grabe. Ayaw tumabi masyado ng bus. Ingat lang din sa mga bata at saka sa mga aso dito sa mga nadadaanan natin at baka mamaya biglang tumawid eh. Aba, pumangit yata ang kalsada rito. Ay! Yes! Bakit na pala ang kalsada rito sa kabulan to? Ito palang pupuntahan naming view deck ay dun sa may papasok na nakalagay ay Kapalongga. At ang mga dinadaanan namin ay dito sa mismong loob ng kabundukan. Pero buti naman at may mga kalsada pa rin naman. Yun nga lang, yung iba ay sa katagalan ay sira na. Yeah. Ito yung mataas na bahagi mismo ng Cam Norte. Yung parang nasa dulo siya mismo ng dulo ng mapa ng Camarines Norte. Uy. Parang bihira lang din siguro ang mga napunta rito. Kasi nga dulo-dulo na to ng Cam Norte, pinaka-ibabaw. May tulay na kasya lang ang isang sasakyan, tulay na bakal. Tahimik lang yung mga alaga ko. Parang ginagawa pa lang yung ibang kalsada rito. Parang katitibag-tibag lang. Dahan-dahan at single lane lang. Although siguro dati ito ay daan na, pero hindi pa siya sementado. Ngayon na sinemento. Yun nga lang, dito, pag pumasok na kayo sa mismong Kapalongga, ay dapat naka-full tank na kayo. Kasi medyo malayo at wala na kayong makikita na pagpapagasan dito. Kahit na bote-bote, wala. Wala akong nakita eh. Akyat, baba, akyat, baba. Ayan, pinadaan na muna yata tayo eh. Yeah. Thank you. Wag na magalit. Magalit ka naman eh. Pinadaan na nga tayo eh. Yun, may Bajaj dito, Maxima, kulay-puti oh. Kala ko mali kami ng daan kanina. Tinuro nung bata, dito daw ang daan. Wala doon sa mapa, lagpas kami doon sa mismong mapa. Pero mukhang tama naman kasi ginagawa ng sementado eh. Paakyat na to, matarik na paakyat. Ay, sumanib na mismo doon sa daan. Lapit na tayo sa tabing dagat. Jose Panganiban Road. Yung nakalagay dito sa mapa, itong tinatahak nating daan. Pababa naman. Ayun! Halos talagang dulo na eh. May mga kabahayan na dito. Diba? Ano ang tawag sa ganitong lugar? Coastal Road?
kami saglit at gagamitin na secret weapon ng aking asawa, ang kanyang portable toilet. Kaya eto, timba na natitiklop to. And then syempre, kailangan ng, ang tawag dito mahal, curing. Yung ano, basta powder siya para sa ihi. Yan. Oo, ayun. Para hindi mabaho. Mabilis lang yan. Hoy, wag maingay. Teka lang, nahihipang namin nyo. O ito, tapos na. Success na. O, alam mo na kung paano tiklopin to. O, tara na. Bye-bye. Bye-bye na. At nakita nyo na ang aming secret weapon. Ang portable CR ng aking asawa. Yan, wala nang init. Makulimlim na. 5.1 kilometers, malapit na. Yan sa mismong view deck. Ano, kakain muna tayo doon. Tapos saka tayo dumaretso doon sa mismong ano natin kung saan tayo mag-overnight. Ingat, makipot ang daan. At itong nasa parting kanan namin ay pababa na to. Turayog View Deck. Ito, dito na yun. Pasok pa ba tayo? Kasi may iiwan yung mga alaga natin sa ano. Ha? Mahirap kasing iwanan ng mga alaga namin pagka umakyat kami sa taas eh. Siya, punta na tayo sa last destination natin kung saan tayo matutulog. Actually, itong daan na to, yung pabalik natin, ito yung tinuturong daan ni Google Map. So, ang ginawa ko, yung kabila lang yung pinili ko para makita ko lang din kung anong itsura ng daan doon. Siguro dito sa kabilang daan dito, panay samentado na mula dito sa taas hanggang dun sa palabas na mismo ng dait. Malo. Boom. Asol na asol. Oh, may sirena din doon eh, no? Dito sa parting to ay napakarami na ng beach resort. Daming nagano, daming tao. Daming nagbabakasyon. Asul na asul ang dagat. Look at that view. Dait 22 kilometers. Nahahawa ako ng antok sa asawa ko. Napapapikit ako. Ay. Pero sa mapa ay 27 kilometers pa yung ating sa destination natin. Alas 3 in punto. Nagpagas na rin kami dito sa Dait at para pagpasok namin dun sa mismong lilikuan ay bukas diretso na ulit ng biyahe. Bagas Bus Boulevard. Dito pala yung SM City Dait. Dito talaga kami pinadaan sa simbahan. Cathedral of the Most Holy Trinity. Dito sa kaliwa ko, dito na yung mismong dagat. Ayun na, ang dagat. Whoa! I love Dait. Ito na, welcome to Bagas Bus Boulevard. The longest boulevard in the Philippines. Oh, ito pala yun. Bagas Bus Boulevard. I'm gonna change your mind about me. I gotta make you see perfect place like it's meant to be. Desperately, so just follow me. 'Cause I've got the key. Let's unlock our books and find out what's inside it. Could be anything, a good thing. So let's change your mind about me. What you got to lose? Hear me out, just give me a chance. Spill your heart in the palm of my hand. Hear me out, just give me a chance. Spill your heart in the palm of my hand. Time check, 6:30 ng gabi. At
nakahanap na kami ng aming pag-i-stayan. So, after namin doon sa Bagasbas Boulevard, ay dumiretso na kami kung saan kami mag-i-stay. Kasi, okay, sige po. Kasi walang CR doon, ay kailangan ng asawa ko ng CR. Yung bagang tipong pwede kaming mag-chebs, ganon. Paparada ko lang mga itong tuktok, nakapagakot na ako ng gamit, and nandun na rin yung mga alaga ko at ang aking asawa. Okay na po to, sir? Okay. Na pwede naman kami mag-tent pitching, tapos mura lang naman, 250 ang tent pitching. And then yung tapat is dagat. Ang pangalan nito is Kuyukyukan Beach, kung hindi ako nagkakamali. Mamaya tingnan ko, pakita ko sa inyo kung saan tayo sa mapa. At Camarines Norte pa rin naman to. Yun nga lang, ang daan papunta rito ay medyo challenging. Yung kalsada eh medyo sira-sira na. Pero all goods lang naman, at least nakapunta naman ako dito. Medyo doon kami napapagod sa paghahakot ng gamit. Pagbababa, tapos ibabalik. Kaya dapat bukas, lalarga na rin kami. Pero napagdesisyon na namin ng asawa ko na bukas mag-stay pa kami. Para naman malubos namin yung lugar na hindi kami panipagod lang. Tapos makapaligo na rin dito kasi karamihan ng mga pupuntahan na rin namin na kasunod ay kabundukan na. Panay view. Sa wakas, nakatapos din ang pagsa-set up. Yun na yung setup namin. Yung tent. Siyempre, shipa. Dito yung lutuan. Yan ang kanyang side para magluto. And yung owning namin, buti ka mo wala pang nagre-renta dito sa may tabi. At sigurado mabubulaho yon. Dahil nandito yung 5 makukulit. Oh. Ay, yung 2 aking bulinggit. Oh, nagkabull na kayo. Oh. Ganyan lang. Mamaya kakain. Doon kayo sa tabi. So itong lugar na sa tabi namin ay Boulevard din yan kung tawagin. At mahaba din. Pero kaya naman yun lang. Shhh, oy! Gagalit tuloy. Preparing ng pagkain ng mga alaga. Tumigil. Oh, kopi. Oh, nanay. Oh, Jack. Moka. Last. Jabis na marunong maghintay. Oh. Natahimik din ang 5 pagkatapos kumain. Busog eh. Oh. Tahimik. Pahinga ba? Tapos kumain eh. Jarvis, hindi ka kampe. Kumakain ng damo. Sana lang bukas ay hindi gaanong dagsa ng tao dito sa lugar na to. Para sa ganun ay maayos pa rin naman yung natin, pag-i-stay dito. Itlog lang muna, tsaka tuna. Napagod sa biyahe. Hoy! All goods na yan. Pagkatapos kumain, nakapwesto na nakapwesto ka na dyan Kopi, tara. Saglit lang tayo doon. Tingnan natin yung buwan. Pili. Si Kopi lang. Hayaan mo silang gumulo ron. Lalabas lang tayo saglit. Tara. Dito ka. Dito. Dito kami sa tabing dagat at pinagmamasdan lang namin yung buwan. Tingnan nyo naman yung buwan. Ang ganda ng buwan, Tapos itong dagat na to, mababaw lang dito sa may tabing boulevard kasi ito yung pwedeng paliguan. May naliligo nga rin ito eh. Kita nyo ba? Ayun ang may naliligo. Doon yung hagdan. Ang linaw ng tubig Liligo ka bukas, Kopi? Ha? Ligo ka rito? Siguro bukas agahan namin gumising para mas masulit namin yung pag-stay dito. Tsaka para makapaligo na rin dito sa dagat at kasama yung 5 alaga. Di ba marunong ka ng lumangoy? Ha? Alam mo ikaw ulit? Bukas ng maga, mamamangha kayo sa makikita nyo sa lugar na to. Kung gaano kaganda.
Good morning. Alas 8 napuyat kagabi. Alas 4 na ng madaling araw tumigil yung video okay. Tapos alas 6 ito na naman, nagkakantahan na naman dito. Ganito ba talaga pagka Biyernes Santo sa ibang tao? Iba dapat nagninilay-nilay, tahimik lang. Iba na talaga yung panahon ngayon. Ganda na sana ng araw kanina tinamad akong bumangon para dun sa sunrise dahil nga puyat. Alas 4 na madaling araw tumigil. Nagre-ready na siya na kakainin namin. Oy, wag maingay. Uy, saan ka na pupunta? Ha, hindi ka rin. Saan ka pa pupunta? Dito lang tayo. Ay nako, video okay. Bakit ka ba na-imbento? Okay lang sana kung maganda yung boses kaso ang sakit sa tenga na ha? Sana sa susunod na pag-i-stayan natin ay okay na, hindi na ganito. Breakfast, pancit canton. Hoy! Huwag mong pilitin si Kopi. Kulit-kulit na. Bili muna tayong taho dito kay kuya. Thank you po. Taho. Naging favorite nyo rin ba ito nung bata pa kayo? Dati nung bata pa ako, tuwing umaga ito binibili sa akin ng nanay ko Dito tayo, Kuyukyukan Boulevard. So kahapon nandito tayo sa Bagasbas, kung saan ang layo niya kasi. Ito dito, yun yung layo. Doon, halos 1 oras din yung binayaran namin para makapunta rito. Dito tayo nandito kahapon. Ayun, at saka yun. Ganun kalayo. At dito mismo sa Kuyukyukan Boulevard, dito sa may dagat, ay meron ako natatanaw na isla. Ang pangalan ng isla na katapat dito ay Canimog Island. Yan, Canimog Island at saka Apwaw at Kinapagyan. Ano ba? Tama ba? Yan, may 3 isla rito Mamaya kakain na kayo. Kain lang muna kami. Tuwa naman Yan lang muna ang pagkain Yung dry nyo konti na lang Bibili na lang tayo paglabas na lang ulit. Bilis bus agad Gone in 60 seconds Tapos kumain, tubig, inom ng tubig. Nanay, ikaw, kala mo naman di ka bibigyan. Makaano ka dyan? Hoy, tira mo naman si Jarvis. Jarvis naman, ikaw naman. Alas 10, mag-alas 11 ng tanghali. Sa wakas, tumahimik na yung lugar. Nawala na ang mga singer. Nawala na singer. Napagod na Wala na, umalis na sila. Umalis na ba? Ayun, sa wakas. Siguro ngayong gabi naman makakapagpahinga tayo na maayos bago bumiyahe bukas. Liligo ba tayo ngayon sa dagat? At tumahimik na rin ang mga makukulit. Palmado na ang kapiligiran at tayo kakalma na rin. Baby, kalma. Sana wala na mag-video okay mamayang gabi. Nakita nyo, ganda ng lugar, no? Although malayo siya, dahil dulo-dulo na to nung mismong Camarines Norte or gilid na mismong kabundukan ng Camarines Norte, maganda namang dayuhin. Dahil ganito kaganda yung makikita mo, yung tabing dagat at saka itong mismong resort na Palms Farm. Yun. Nalimutan ko, bukod doon pala sa 250 na tent pitching namin, dito kami pinag-tent ay meron palang entrance fee na 60 pesos per head yun and yung mga alaga namin, yung mga kung may dala rin kayong mga alaga, libre lang naman yun. Basta siguraduhin nyo na yung mga kalat namin naka garbage bag at dadalhin namin yan palabas. Tsaka make sure din na lagi nakatali yung mga alaga nyo kasi baka mamaya makawala. Hindi nyo alam na may iba mang nakadampot or merong habulin na ibang ibang aso, hindi nyo na namalayan. Anong hinahanap, Kopi? Iinom tubig? Inom ka ba? Kasi nanay iinom. Nangahabol. Di naman yung nangangagat. Dito.
Galit lang sila sa maingay. Biglang hinabol yung mga bata. Pero di naman sila nangangagat eh. Dahil mainit at mamaya pa naman kami maliligo, sayang yung araw. Naisipan ko i-charge na yung dalawang power bank ko dito. Mula dito sa Blue Yeti EV3A. 54%, 30 watts. Ito 54%, ito isa 37%. Ito yung ginagamit ko pag charge ng cellphone at saka ng iba ko pang device like drone, battery ng camera, yung mga electric pan namin na portable na dala-dala at saka yung mga ilaw. Dito ko sila chinacharge sa power bank. And then itong Blue Yeti, ito naman ginagamit kong pang charge para sa power bank, power station siya. Dala ko naman yung solar panel ng Blue Yeti. Mahaba naman yung kable nito, kaya dito sa labas pwede ko diyang i-deploy para nagcha-charge din mismo yung Blue Yeti. Tingnan natin kung gaano kalakas ang sagap ng ating solar panel. Yun, ang taas umabot na 135 142. Max nito is nasa 200. Pwede naman gamitin yan na habang nagcha-charge tayo from solar panel ay ginagamit din natin para mag-charge ng power bank. At least sa malalayong biyahe natin, hindi tayo mawawala ng power. Salamat sa Blue Yeti. Lunch, tuyo, and suka lang naman. Yan lang, wala na bang ano yan? Iba pang partner. Titiklop ko na rin yung mismong solar panel. Tsaka hindi pa kami makapaligo although 4:30 na ng hapon kasi low tide. Mas maganda na dito lang kami sa malapit pagbaba pala ng hagdan. Low tide, ayan Kung kaninang umaga ito ay hanggang dito yung tubig, ngayon low tide. Kaya yung ibang nag-swimming is lagpas na mismo dun sa mismong parang barrier na yan. And ito meron nga pa nakalagay dito, kautosang barangay. Bilang 0. Bawal magtapon ng basura. Ayan. Ito yung lugar kung saan kami nandun ngayon. Barangay Kayukyukan, Mercedes, Camarines Norte. Okay, search nyo na lang kung gaano kalayo ito. At least kahit pa paano napakinabangan natin yung araw ng ilang oras. Ganun lang kabilis itiklop ang Blue Yeti solar panel. Pagka makulimlim na at palubog na yung araw, tiklop. Liligo na, 5:30 na. Mataas na ulit yung tubig dun sa dagat. Liligo dun, liligo, tara. Andun ang mami. Mamaya yan sila. Oh, sigla. At nandyan pa ikaw. Ayun may tubig na liligo na, tara. Huwag mo nang manyakin si Coffee. Minamanyak mo pa Malubog na yung araw Hey, tara, liligo na. Ano? You set my wheels in motion. I'm going crazy for you. I feel like the ocean. I can see you want this too. 'Cause you've been looking at me all night, trying to figure me out. I just wanna let you know. And I ain't playing no games, baby, it won't change. I only want you. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing that's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. 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 Nakapagbanlaw na. Freshen up na. Ayan, yung tatlong naligo sa dagat Hindi ko na pinaligo sa dagat tong dalawa, si Mocha at saka si Jarvis. Kasi mahihirapan na kaming magpaligo at saka mahaba pa yung balahibo ni Jarvis, mahihirapan kami magpatuyo din. Hapunan na, tapos ang ulam ko ngayon nabili ko lang dito sa tapat may nagtitinda ng fishball, kwek-kwek. So, kwek-kwek, fishball at kikiam ang aking uulamin ngayon nang maubos yung kaninang sinaing ng asawa ko. Nakapagwagas ka na? Pengpinggan. Bumili ako dito ng kwek-kwek.
Yung suka mo, kinuha ko na ah. Sa wakas, tahimik na ang gabi. Makakapagpahinga kami ng maayos. Mga nakaredy na, mga natutulog na. Yun, nanay. At isang napakaarte. Gusto yung laging kasama ang kanyang mami, oh. Yung nahiga sa dyan ng kanyang mami. Lakas ng hangin dito, ah. Pahinga tayo ng maayos at butit wala ng medyo okay. At ilan na lang din naman yung tao dito ngayong gabi. Oh, sarap ng hangin. Presko. Bukas, maaga tayo. At dito sa labas mismo, dyan sa tapat ko na lang ipaparada yung mismong tuktok. Nang sa ganon ay hindi na tayo mapagod kakahakot pabalik-balik dito. At least dyan malapit lang siya. Tulog na rin muna kami. Kita-kits bukas.